puso po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ganito ang pribilehiyo na to, na muli po akong makatayo sa kanyang banal na pulpito upang ipahayag ko po ang kanyang banal na pangalan, ang kanyang marilag na pangalan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, nagpapasalamat ako sa gradual healing na pinagkaloob ng mahal na Panginoong Hesus. Last week or few days, mga minamahal, to be honest, I'm suffering for emotional and mental drain, mga minamahal. Diyan po na nakakaranas po ako ng post-traumatic stress disorder, mga minamahal, sa mga previous po na aking pinagdaanan, mga minamahal. Last February, mga minamahal, nasira po yung car po namin na aking beloved husband, na kung saan yung makina na kailangan po namin maayos yung kotse namin, na kailangan po namin ang katensed ako po ng Japan. So, 3 months po bago dumating yan. Noong mga sandali na nasira po yung aming kotse, andyan po na nagko-commute po kami pareho. Andyan po last May 14, ang dakilang himala at dakilang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nag-book po ako ng isang angkas, motorcycle taxi, mga minamahal, from our house sa dako po ng Sapang Palay, from our subdivision po. So, nakakonect pa po ako sa wifi ng aming bahay. Andyan po, nag-book po ako ng isang angkas, mga minamahal. Andyan po na, sabi niya sa akin, saan po ba kayo, ma'am? Sabi ko, basta doon po sa drop-off point na binook ko, basta po papunta po ako ng Fairview. Nag-offer po yung driver na yan na bakit hindi na lang natin idiretso hanggang SM Fairview yung biyahe natin. Nandiyan po na tinignan ko yung oras, malilate na po ako sa trabaho ko. So ako po, masyado po akong nagtiwala sa driver na yan. So kinancel ko po yung booking ko. Yun po kasi yung instruction niya, hindi ko napapansin, nabubudol na po pala ako or na-hypnotize na po ako ng driver na yan. Andyan po na kinancel ko po yung booking ko. Andyan po na sa madaling salita yung biyahe po namin. Iba po yung ruta, mga minamahal. Dinaan niya po ako sa liblib na daan na kung saan. Estimate ko po yan, nasa 3 to 4 kilometers po, mga minamahal. Liblib po yan, damuhan, mga minamahal. Nandyan po na yung ilaw lamang po namin sa daan is yung ilaw po lang lamang na kanyang motor, mga minamahal. Andyan po, nabalikan ko po yung bago po ako umalis sa aming tahanan, bago po magpaalam sa aking beloved husband, that was 4 a.m., mga minamahal. Ang routine namin, hindi na po ako nagpapaalam sa aking beloved husband dahil from duty din po siya. Pareho po kaming nurse, mga minamahal. Even ang beloved baby ko na 4 years old, kapag nagpapaalam ako sa kanila, may tendency na ma-interrupt yung tulog nila. Or else, ang beloved daughter ko, maghahabol po talaga sa akin yan. Sa madaling salita, mahirapan po kong umalis. Pero natatanging nung araw lamang po na yun, nagpaalam ako sa aking beloved husband. Ang sabi ko pa, Dad, alis na ako. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Hallelujah, nandun na po yung instinct ko na may kakaibang mangyayari sa akin ng mga sandali na yan. Andyan po na pagbaba ko ng stairs ng bahay namin, ang sabi ko, anong nangyayari sa akin? Parang ang weird ko naman. Andyan po na bago po ako lumabas ng aming tahanan dahil andyan ang turo na ating dearly beloved parents in the Lord na bago tayo umalis ng ating tahanan, kailangan natin laging manalangin. Andyan po na nagpe-pray po ako. Andyan po yung grabe po yung pagpatak ng luha ko na sabi ko, ano ba nangyayari sa akin? Kakaiba po talaga yung pagpatak ng luha ko that time. Andun po sa madaling salita na nasa liblib na lugar na po kami, mga minamahal ng driver. Wala po akong data, walang load yung phone ko. So hindi ko ma-share yung location ko sa aking beloved husband. Ang ginawa ko lamang po, mga minamahal, nag-play ako ng ating banal na gawain sa phone ko. Binalik ko ulit yung phone ko sa bag ko. Andyan po na pinaisip sa akin ng mahal na Panginoong Hesus, yung isa pinagpalang patotoo natin, beloved brethren din po, na dinala rin po siya sa isang liblib na lugar, mga minamahal. Sabi ko sa mahal na Panginoon, hindi mo ipapaisip sa akin tong patotoo na to kung wala kang dakilang gagawin sa buhay ko. Hallelujah. Andyan nga po sa madaling salita, mga minamahal, sa sobrang kaba ko bilang tao. Grabe po yung pagpipray ko sa mahal na Panginoon. Nabigyan niya po ako ng kalakasan that time. Damang-dama ko na po yung grabing kaba.
Dahil po as in, sabi ko parang konting hinto lang na itong driver na to. Alam ko na yung paroroonan ko. Hindi na ako sisikatan ng araw, mga minamahal. Andyan po na nagre-rebuke lamang po ko, mga minamahal. Andyan po na sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ko na wag ko may pakita yung takot at kaba ko sa driver na to dahil alam ko matitrigger yung bad spirit na nananahan dito sa driver na to. Hallelujah, tunay po na pinagkalooban po ko ng kalakasan natin, pinakamamahal na Panginoong Isus. Pagdating po namin sa drop-off point sa dako ng SM Fairview, nakita ko po yung mukha ng driver, mga minamahal, namumula po yung mata niya na tila ba nakatira po ng masamang gamot, mga minamahal, hallelujah. Tinanong ko po siya, Kuya, bakit tayo doon dumaan sa grabing liblib na daan na yun? Wala po siyang salitang sinagot sa akin, kundi yung ngiti lang po na nag-aalangan na parang pasalamat ka nga, wala akong ginawang masama sa'yo, hallelujah. Andun po na mga sumunod na araw na kapag tanong po kami sa mga ibang driver po, andyan po na sabi po nung mga driver na matagal na po sa lugar namin na yan, sabi niya, grabe Iya, grabeng himala yung nangyari sa'yo dahil walang ibang nangyari sa'yo, walang ibang ginawa yung driver sa'yo. Dahil delikado talaga yung lugar na pinagdalhan sa'yo. Alam mo ba, dyan tinatapon yung mga tinatapon na patay na binabalita na nawawala sa Bulacan. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil after po nun, grabe po yung trauma na aking nararamdaman. Ayoko po makakita ng madilim, mga minamahalan dyan po. Grabe po na ipanlulumo ko, mga minamahal. Pero pilit ko yung pinaglalabanan. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo yung kalakasan ko emotionally and mentally. Ako'y nangangako na muli magpapatotoo sa'yo, mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Muli po kami pinagkalooban na panibagong patotoo na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Just last Monday, mga minamahal. Sa dako po ng Montalban, Monday po nun, mga minamahal, 8 to 5 po yung duty po namin na aking beloved husband. That day din po yung release ng car po namin sa kasa. Dahil alanganin na po, hindi na po kami makakadaan ng kasa. Ang desisyon ng aking beloved husband from our work po, sa dako po ng Philippine Children's Medical Center, sabi niya, tara, daan tayo ng Montalban. Ayun po yung second property na pagpapala po sa amin na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nag-site visit po kami sa ginagawa pong bahay dyan. Diyan po na pag-uwi po namin, mga minamahalan, doon na po pala yung trahedya na aming kakaharapin, mga minamahal. Sa dako po ng barangay San Jose, sa dako po ng Montalban, andyan po na pabalusok po yung daan na yan. We are riding po ng minibus, mga minamahal. Nasa right side po yung public utility vehicle na yan. And then sa right side po, may kasalubong po kaming 10-wheeler truck, mga minamahal. Andyan po na nawalan daw po yan ng preno simula sa kalayuan po. Andyan po na may mga dami na po siyang kinakaladkad na mga iba't uring mga sasakyan, mga minamahal, sa madaling salita, mga minamahal. Tunay na pinagkaingatan po kami na ating pinakamamahal na Panginoon sa grabe trahedya na yan. Amen. Andun po na nasa left side po kami ng aking beloved husband. I'm sitting po sa left side, sa banda pong window, mga minamahal, bago po umandar po yung minibus na yan. Nandyan po na nakakaramdam na po ako ng grabing pagod at antok sa buong maghapon na yan. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil hindi niya po ako pinatulog noong mga oras na yan. Dahil po pala yung 10-wheeler truck po na amin nakasalubong, mga minamahal, hitting na po banda sa aming window, mga minamahal. Hallelujah, makikita po sa minibus po na aming sinasakyan kung saan po kami nakaupo. Napakalinis po ng bintana ng glass na yan. Andyan po na wala na po kami nagawa na aking beloved husband, kundi ang mag-rebuke ng taos puso't lakas. Hallelujah, andyan po na grabe po yung naramdaman namin pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Yes, Isus. hallelujah. Dahil po, hallelujah, hiting na po talaga yung, kumbaga yung uso po ng 10-wheeler truck sa window side po na kung saan po kami nakaupo, mga minamahal. Anong grabing himala natin, pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pagbanggit po namin na makapangyarihan salita ng hallelujah, praise the Lord. Lord, May kung amen, anong hallelujah. tilaw bagay na malaking wall na pumagitan po sa amin sa bintana na yan. Andyan po na parang nag-slide forward lamang po yung 10-wheeler truck na yan sa aming side, mga minamahal. Hindi po nayupi yung minibus po na aming sinasakyan, bagkos galos lang, mga minamahal. Glory to God. Grabe Praise po the Lord. mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kung wala po kami na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus,
Hindi po namin maiisip kung naririto pa po ba kami na nagpupuri, nagsasamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po kami ng taos puso't lakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil pagbaba po namin ng minibus na yan, mga minamahal, grabe po, karambola po pala yung nangyari. Akala po namin kami lang po yung affected pagbaba po namin ng minibus na aking beloved husband. Tila nagpagpag lamang po kami, mga minamahal. Ang natamo ko lamang po, galasis minor lamang po, dumugo lang po bahagya ang aking noo and even yung aking right arm. But then, hindi nyo na po yan makikita. Wala po kayo makikita ang bakas. Hallelujah, grabe po ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, nung pagbaba nga po namin, mga minamahal, grabing takot ang aming naramdaman dahil pagbaba po namin, 10 klaseng sasakyan po pala, mga minamahal, ang involved sa aksidente na yan, na kung saan may pumailalim pa nga po sa isang SUV, mga minamahal. Sa mga sandaling ito, mga minamahal, may 2 pa pong critical na naiwan po sa hospital. Hallelujah. Pero kami naririto po sa kanyang banal na sambahan na patuloy na nagpupuri. Naririto sa inyong banal na harapan na isang banal na po totoo. Tunay na buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Tunay po siya nag-iingat sa ating buhay, mga minamahal. Pasalamatan ko lamang pumuli ang nangyari po sa aking trabaho bilang nurse po, mga minamahal. Andyan po, accidentally po, nagkaroon po ng overdosage po sa aking pasyente. Andyan po, nag-order po yung isang doktor po ng isang anti-epileptic drugs, mga minamahal. So, maintenance naman po yun ng pasyente. So, nagtanong po ako sa tita ng pasyente ko na, tita, magpapabigay po sila, dok, ng gantong gamot, 30 milligram, 10 tablets. Meron ka po ba? Ang sagot niya sa akin, meron. Siya pa po yung nag-abot ng gamot sa akin. Hindi po namin alam, 90 milligram po pala yung stock dose na hawak niya. So, sa madaling salita, severe overdosage po yung nangyari sa pasyente ko. Isa po itong neuropatient, mga minamahal, na kung saan 8 a.m. po nabigay yung gamot, mga around 10 to 12, nagmamanifest na po talaga ng distress yung pasyente ko. At 12 noon sharp, mga minamahal, nagulat kami, nagkulay talong na po yung pasyente ko na yan. Hallelujah. Andyan po, nag-investigate po lahat ng doctor sa pangyayari dahil may order na po yung pasyente na yan na to be transferred na po sa regular ward. Andyan nga po na natubuhan po yung pasyente dahil po sa kabalbakan ko, mga minamahal. Andyan po yung dakilang pag-iingat at paggabay sa akin ng mahal na Panginoon dahil anytime pwede po mawala yung lisensya ko, mga minamahal. Pero andyan na tunay na paggabay ng mahal na Panginoon Jesus sa akin. While executing po kami ng antidote management for that overdosage, mga minamahal, silently ko po nililayan si pasyente ko. Hallelujah. Sabi ko sa pangalan ni Jesus, mag-iingatan ka, pagagalingin ka. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na 2 to 3 days po na-intubate po yung pasyente na yan. So nasa ICU, strictly monitoring, mga minamahal. Ang dakilang himbala ng mahal na Panginoong Jesus. Wala po akong natanggap na anumang kaso sa magulang niya or sa tita niya, mga minamahalan dyan po na sila pa po yung nagsusorry sa akin. Ang sabi niya, sorry din dahil alam ko namang busy kayo dito. Wala, huwag masisihin yung sarili mo. Sila pa po yung nagko-comfort sa akin, mga minamahal. And then after that incident, mga minamahal, dahil malaking kahihiyan po yan sa aming institution ko, sila po ay magre-reklamo, mga minamahal. Kinausap po ako ng consultant doctor ko na wag ko na po i-confess yung nangyari. Andyan po na bilang Kristiyano po tayo, napakamahalaga po na nagsasabi po talaga tayo ng totoo. Hindi ko na po iniisip kung tunay na mawawalan ako ng lisensya that time, pero gusto ko to be honest, transparent po sa nangyari. Sinabi ko po yung katotohanan. Hallelujah. Andyan na nag-meeting po sila, nag-conference meeting po sila, mga minamahal. Andyan po na mismo yung tita at yung nanay ng pasyente ko nagsabi na hindi kasalanan ng nurse. Huwag na siyang bigyan ng sanction, mga minamahal. Hallelujah. After few weeks or few days, mga minamahal, tunay na pinatawag po ako sa director's office po namin. Akala ko po talaga masususpende po ako or matatanggal po sa trabaho. Pero ang kapalit nun, mga minamahal, isang promotion, mga minamahal. Hallelujah. Tunay ang pagpapala. Hallelujah. Paggabay ng mahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kami po ay nakakilala po sa Kanya at nakakapaglingkod
Sa lahat po ng mga baguhan at bisita, mga minamahal, hindi po ako karapat-dapat na tumayo dito sa inyong banal na harapan. Ngunit minarapat, haleluya natin dakilang Diyos sa buhay upang ipahayag ko sa inyong mga minamahal na tunay ang Diyos na aming pinaglilingkuran dito sa banal na ministeryo na to. Kaya taos puso po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng kanyang pagpapala sa aming buhay in physical, material, financial, and most especially po sa spiritual na pagpapala. Kaya hanggang dito na lamang po lahat po ng kaburihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise, purihin the King. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating muna Panginoon. God bless you po, beloved